Lumayas na po si Tatay Diggs. Nagtatago na ho mga kabaitaan. Ayaw nang humarap sa ICC. Tingnan mo yung suot nito, run Sara run. Diba? Sabihin lang ho natin, itong mamang to, hindi mapagkakatiwalaan, gumaganti sa mga vlogger. Kaya ho siya sinampahan para ho ipresenta at papatunayan niya sa korte yung kanyang aligasyon na narco and pogo funded yung DDS vloggers mga kabalitaan. Bala? Videoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Bala daw, bala. Oh, wala naman. Napakatanga na itong mga taong to dyan sa naiya. Wait lang. Ang sinasabi niya, may panahon daw siya mag-divest. Pero pinag-uusapan natin dito, hindi lang legalidad. Ang pinag-uusapan dito, integridad. Pero pag meron ng bahid sa iyong integridad, anong karapatan mong lumaban ngayon sa fake news? So ang tanong ngayon, hindi legalidad. Ang tanong, kaya mo pa bang panindigan ang fake news gayong meron na ring lamat ang iyong sariling integridad? Dahil dapat, bago pa pumasok, bago pa nanumpa na PCO, dapat siya'y nag-divest na. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap yung posisyon ng PCO knowing na kumita siya ng 200 million. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season, okay. It's the or should I say Meldenario, sama-sama tayo, babago. Meldenario. Alright, welcome back mga kabaitan, magandang buhay. Kaway-kaway naman ho tayo dyan. Kamusta ho mga kababayan na natin sa lupalop ng ating mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat din sa 54,378 subscribers mga kabalitaan. Akala ko hindi na aakyat yung subscribers natin dahil sa unang vlog ko natin mga kabalitaan ay medyo umatras. Hindi umabante mga kabalitaan. Talagang iniwasan na ho tayo ng mga espiya ho natin mula ho sa bangag vloggers mga kabalitaan. Ngayon po, meron na ho tayong 54,378. Parang nabuhayan na ho na naman ho, parang yung dugo ho natin, ang ganda ng daloy ho sa buong katawan ho natin mga kabalitaan. Ay, maraming salamat sa mga nagtitiwala ho sa ating programa at lahat ay laging naandyan ho kayo, tumambay at pinapanood ho yung ating magbablog mga kabalitaan. Kaya nung sinilip ko po yung ating algorithm ay medyo nabuhayan ho tayo kasi parang nagising na naman ho mga kabalitaan. Kasi paunti-unting umaatras. Siguro napapansin ng mga espiya natin na alis na tayo rito kasi parang masasaktan lang tayo sa mga makikita ho nating content ni Boss Dan dito mga kabalitaan. So ngayon po, bumalik na at 54,378. Maraming salamat to sa ulit sa inyong lahat mga kabalitaan. At ngayon naman po ay ating paksa ay samut-sari pa rin ho dahil itong si Tatay Digong ay marami hong nagugulat at maraming nagtataka mga kabalitaan. Lalo na yung mga bangag vloggers na kung saan ay lumayas na po si Tatay Diggs. Nagtatago na ho mga kabalitaan. Ayaw nang humarap sa ICC mga kabalitaan. Alright, pag-uusapan ho natin yan. At itong isa rin po dito, itong dyan sa, andyan, nabuhay na naman ho yung sinasabi daw nilang tanimbala mga kabalitaan. Buti na lang naka-video tong isa dahil pinagdududahan no isang senior citizen na naman na di umano may empty shell. May empty shell daw. Hindi alam kung anong kalibre or anong klaseng bala mga kabalitaan. Hirap talaga pag kasapi ay puro bangag din, no? At nangungulo ay pinagdududahang bangag. Parang naging bangag na rin ho lahat mga kabalitaan. Kawawa yung mga matitino eh.
Sa Malacanang, umalis na, lumayas na ho, lalo na sa Presidential Communication Office. Nagsialisa na ho sila dyan. Marami na ho nag-resign dahil kitang-kita na ho nila na tagilid at baka sa darating na mga araw, baka sila yung makakatulong ho sa PDP laban mga kabalitaan. Siyempre, kung sa tingin mo naman na parang guso, ika nga, parang lukot na kilawin ang sitwasyon ngayon dyan sa Malacanang, iwasan nyo na. Lumayas na kayo, baka madamay pa kayo. O, tingnan nyo si Kimbo, umiipal. And then, ang nangyari ho, nung pinatawag ho sa SC, sinapinahan, nako, pinagalitan yung mga nasa OSG, mga kabaitaan. Kala mo kung sinong haari na. Akala mo kung sinong nagmamayari ng Pilipinas. Abogado, pinapagalitan, pati lahat dyan, talagang galit na galit ho. Naramdaman niya na wala pala siyang kakampi sa oras ng ganitong problema, sa oras ng kagipitan mga kabaitaan. Naramdaman niya na siguro na iniwasan na siya, ayaw na yatang may kakampi o kakampihan ho siya dito mga kabaitaan dahil alam ho nila na tagilid na sila sa Korte Suprema. So ito naman hong isang miyembro rin ng House of Retaliation, isa sa mga buhaya mga kabalitaan. Buhaya to kasi nangangagat ng kasamahan to mga kabalitaan eh. Tingnan mo yung suot nito, run Sara run. Diba? Pero ewan ko ngayon, nabusalan siguro to. Nakita yung kumikintab na papel, ay yung mga resibo ho mga kabalitaan ay nako, bumaliktad. Tingnan mo, hindi ho natin maitatago ho yung katotohanan. Lalabas at lalabas ho talaga. Ang ibig sabihin lang ho natin, itong mamang to, hindi mapagkakatiwalaan, walang prinsipyo ho, lalo na ho mga kabaitaan, ay talagang gumaganti sa mga vloggers. Diba? Balat sibuyas. Anyway, ito yung sinasabi niya dito mga kabalitan. Uunahin ho natin to, i-discuss ho natin. Then maya-maya po, papakita rin natin sa inyo na marami na hong sikat na mga action stars diyan sa kumakampi at lumabas na ho, nagpapakita ng suporta sa PDP laban mga kabalitaan. Lumabas na ho sila paunti-unti, paisa-isa. Kasi nga ilang buwan na lang, ano ba tayo? Marso, Abril, Mayo, 2 buwan na lang mahigit. Eleksyon na. So alam na this. Lucky 9 plus 1, itong si Dr. Richard Mata, sigurado na ho. Hindi ho nila ito, hindi sila magwawagi sa kanilang binabalak na palayasin si VP Sara Duterte diyan sa kanyang opisina, mga kabalitaan. At ito naman pong si Jay Ruiz, talagang binalatan ho ni Attorney Harry Roque. At dito po, maririnig natin maya-maya kung totoo po nga ba yung 209 billion pesos na kanyang natanggap. Kasi nanalo sa bidding to eh. Kasi yung bola ho ng Philippine Charity Sweepstakes Office, dati po ay ini-ere ho yan sa PTV4. Ngayon po, nasa IBC 13 na ho mga kabitaan. Ang sabi ho dito ni Atty. Roque, na itong si Jay Ruiz ay walang integridad. Paano po ba niya lalabanan ang mga fake news na siya mismo mga kabalitaan ay hindi nga niya malinis-linisan yung sariling pag-iisip patungkol sa fake news dahil siya mismo ay tinanggap yung offer na di umano ayon pa ni Atty. Roque na meron palang natatanggap na limpak-limpak na salapi. Sinasabi ho nilang hindi totoo yun. Wala ho siyang pagkakaiba ni Atty. Au mga kabalitaan na mahilig din sa fake news. Maya-maya po ipapakita ho natin dito. Ito hong si Barbers, sinampahan ho ng kaso, na-vlog na ho natin ito noong nakaraang mga linggo, sinampahan ng libelo at ito yung kanyang sagot mga kabalitaan. If those who filed the libel cases against me all felt alluded to as narco-vloggers, then it could be seen or interpreted that indeed they were. Bakit kayo nasasaktan kung hindi kayo guilty mga kabalitaan? Yun ang kanyang interpretasyon. Kaya ho siya sinampahan para ho ipresenta at papatunayan niya sa korte yung kanyang aligasyon na narco
and Pogo funded yung DDS vloggers, mga kabalitaan. Napakakitid ho nitong umintindi sa pangyayari ho ngayon. Hindi porket nag-file, nagsampa ng kaso ay nasasaktan. Ini-invite nila yung 38 DDS vloggers na nung hindi pa ho nagsimula yung TRICOM hearing na yan, ay marami na ho itong sinasabi sa mga media radio interview na ay itong mga vloggers kung saan ay paid or funded by Narco and Pogo. Although sinabi niya dito, hindi daw siya nag-name names. Pero klaro, halatado ho kung bakit. Bakit nga ba ang DDS vloggers lang yung kanyang inimbitahan? Out of 40, 38 po doon, mga DDS vloggers. At sa hindi pagsipot ng mga DDS vloggers, doon ay nag-alboroto ho itong si Barbers, nag-alboroto ho itong si Tatang, yung obispo daw, mga kabalitaan, na hindi naman ho, walang kadating-dating na maging obispo, mga kabalitaan. Galit na galit ho siya. Siguro kung merong isang vloggers na pumunta doon, ay talagang masasabo niya, mga kabalitaan. Diba? Yung pinapalabas niya, kasi alam ko naman po, siya yung talaga yung author niya sa TRICOM na yan. Kasi nga, may mga bali-balita nung una sa ibang mga vloggers na inilalabas na yung kanyang pamilya ay nasasangkot di umano sa illegal na droga. Dapat kung hindi totoo, ay pabulaanan ho po niya, sasagutin niya po, mga kabalitaan, hindi idadaan sa TRICOM dahil sila po ay may power of the purse na pwede ho siyang magpa-content ng content creator or vlogger. Sa oras na ito ay hindi niya magugustuhan yung mga sagot sa kanilang mga tanong dito, mga kabalitaan. At lalo na eleksyon ngayon, ay hindi makakalabas, hindi makaka-vlog. At talagang mawawala ng pwersa sa social media yung PDP laban. Kasi nga, ipapakulong nila eh. At yun po ang isa sa mga target ho nila dyan, mga kabaitan. Sasabihin nila, humihingi lang naman kami ng opinion sa inyo, kayong mga expert dyan. Bakit yung 38 vloggers ng DDS vloggers lang ba? Are they the right person? Na magbigay sa inyo ng mga impormasyon na para mag-guidean kayo? To make a certain na batas? Marami ba? Meron bang, yun na ba yung pinagkakatiwalaan nyo? Wala na ba kayong ibang nakikita ho, mga kabalitaan? That's the big question now, kung bakit, na yung DDS vloggers, yung kanila mismong, pinapatawag halos 38 DDS vloggers, ang kanilang naisa ng ipakulong, mga kabalitaan. Hindi naman siguro lahat. Pero yung kanilang tinatarget na naninira ho sa kanila di umano, ay talagang meron ho talagang makukulong. Kung nagkamali ho yung DDS vlogger, mga kabaitan, at siguro hanggang ngayon, kulong pa rin ho. Tignan niyo po si Colonel Grijaldo. It's been like 3 months already na himas-rihas, ba't hindi ho nila pinakawalan? Dahil nanindigan ho si Grijaldo na kung saan siya po ay totoong nagkaroon ng coercion ho. At ito'y inutusan ni Attorney Google at itong si Obispo, mga kabalitaan, na ituro idiin talaga. Para ho magkaroon ng collaboration. Yung magiging statement ni Garma. O ano nangyari ni Garma ngayon? Kinasuhan din. Pinalayas nila papuntang Amerika, tapos hinold lang pala dahil nga sa, ano ba yung case na yun? Money laundering ba yun? So, ewan ko lang kung nakabalik ba ng Pilipinas. Kinasuhan ng mga kabalitaan. Kaya sabi ko dito, gagamitin nila yung taong sa tingin nila makikita nila na magamit at mauuto nila, mga kabalitaan. Si Grijaldo ho, naninindigan, mga kabalitaan. So ano bang say na mga kapulisan ho natin? Winawarak na ho yung karapatan, niyurakan na ho yung karapatan ni Grijaldo sa mga hinampak na to, mga kabalitaan. Marami na hong mga Pilipino na hindi ho talaga at nawala na talaga ng respeto diyan sa House of Retaliation, mga kabalitaan. Lalo na sa mayabang kapulungan, sa Tuadcom at lalo na diyan, mga kabalitaan, sa bagong sinasabi lang Tri-Committee, mga kabalitaan. So ano mangyayari sa bansa natin pag sila laging nakaupo diyan sa kanilang kinauupuan? Solusyon na to natin, no? Ito lamang ho, darating na halalan. Kaya kung saan po, sulido tayong buboto sa PDP laban senatorial candidates, mga kabalitaan. +1 ho itong si Dr. Richard Mata.
balikan ho natin itong tawag nito. Tanimbala, parang sinasabing pinagdududahan daw to. Kung walang camera siguro, malamang ho mga kabalitaan, nalagyan na ho ito ng basyo ng bala. Ba't sinasabi nilang may empty shell silang hinahanap sa bag? Walang makita. Siguro hindi ho na ilagay dahil may video. Panoorin niyo po dito. Bala? Videoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Bala daw, bala. Wala naman. Napakatanga na itong mga taong to dyan sa naiya. Ano po? Wait lang. Ano po? Senior citizen na ho yan. Sorry. Nako. Diba? Bala? Mukhang hindi. Bala, naabala, hindi bala. Naabala. Ano sa amin? Videoan mo Walang mahanap-hanap kasi naka-video na mga kabalitaan. Siguro kung walang video yon, malamang nakakalusot at ang mangyayari niyan, pera-pera na naman ho. Ba't bumalik na naman tong modus operandi dyan sa terminal, sa airport natin? Ano bang meron ho ngayon sa ating administrasyon na hindi ho nila makontrol-kontrol? Ba't bumalik na naman ho yung kalukuhang tanimbala? Si Duterte, panahon ni Duterte, wala na ho yan mga kabalitaan. Ba't ngayon bumalik na naman? Akala lang siguro makakalusot. At shout out tayo kay Ruth Adele. Siya po yung nag-upload ng video ito, mga kabalitaan. Ngayon, si Tatay Digong Duterte, lumayas na ho sa Pilipinas. Dahil po ayaw ho nilang harapin ang international, International Criminal Court, mga kabalitaan. Ito yun ngayon ang iniisip ng mga bangag vloggers. Iniisip ng mga supporter na mga bangag, mga kabalitaan, yung yung alyansa para ho sa bagoong Pilipinas. Hindi ho nila alam na may malaking rallying gaganapin diyan sa Hong Kong at mamayang umaga, madaling araw na, di po ba? Maya-maya ho. Hindi ko alam kung anong oras yung rally kasi linggo ngayon diyan sa Hong Kong. Marami hong mga, kasi nila yan parang free time na mga domestic help person natin at kumbaga yun ang araw na magkakaroon ho ng gathering ho ng mga Pilipino. So tinapat ho mga kabalitaan. Kasi dito sa Pilipinas Today, sabi ho dito sa caption ho nila na umalis sa Davao City si Tatay Diggs alas 9 ng gabi noong Huwebes. Na pumunta or patungo hong Maynila na sumakay ho ito sa Philippine Airlines flight number PR-2829 na kung saan dumating ito sa NAIA Terminal 2 pagkalipas ng ilang oras. At ito naman po mga kabalitaan, sumakay ho ito patungo na ng eroplano patungong Hong Kong dahil po ay nagpapakita po siya ng suporta sa kanyang mga kandidato at kasabay na rin yung kanyang pangungumusta ho sa mga overseas Filipino workers ho natin, yung ating mga bagong bayani ng ating bansa. So maya-maya po magkakagulo at makikita nyo po kung gaano kadaming DDS supporter na mga OFW dyan sa Hong Kong kasama ho ng mga banateros. Hindi ho si Tatay Digong umalis ng bansa para taguan yung ICC. Yung ICC wala na ho yang karapatan at hindi na makakagalaw sa oras na sila ay papasok ng bansa. Lahat ng kanilang mga ari-arian sa Amerika ay ipa-freeze ni Donald Trump dahil ang Pilipinas kaalyado ho nila. Yung ating bansa ay kaalyado ho ng Amerika kahit hindi ho miyembro or wala na ho sa jurisdiction ang Pilipinas sa ICC, mga kabalitaan. Itong mga laging bumubukang bibig, bumubula na mga individual diyang makakaliwa na gusto talaga nilang i-invite yung ICC at sila ay very hopeful po na kuno magkakaroon na ng investigasyon at itong si attorney, sino ba yung babaeng nguso, yung malaking nguso, mga kabalitaan, nananawagan sa social media kung sino daw ang interesadong magiging witness laban kay Tatay Digong ay kanilang iakomodar.
So nanawagan na ho. So wala hong kusang pumupunta. Ibig sabihin nun, hindi epektibo yung kanilang mga estratehiya para ipin down gamit yung ICC si Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Walang masama or kasamaan na mangingibabaw talaga sa kabutihan. Ngayon po, ang laban ho ngayon sa pamamagitan na po sa mundo ng social media. Malakas ho yung PDP laban sa social media. Uulitin ko po, out of 100%, there are 92% na po yung gumagamit ng social media na mga kababayan nating Pilipino. Napakadami na ho mga kabalitan. Siguro ilan lang ho yung mga bangag supporters ho dyan. Kaya hindi totoo si Tatay Diggs lumayas na ng Pilipinas at tinataguan yung ICC, mga kabalitaan. Ito ay guni-guni lamang ho yan. Mga ilusyonado ho kasi itong nasa kahanay ho ng alyansa para sa bagoong Pilipinas. Sila ho ngayon ay namumroblema na rin dahil apektado at ramdam nila, apektado ho sila ngayon sa kanilang pangangampanya kahit saan-saan ho sila pumunta, kahit saang sulok ng ating bansa, ay pag sila'y napadaan sa isang eskinita o di kaya sa isang lugar, ay maririnig ho talaga nila ang sigaw ng nakakabinging sigaw ng taong bayan na Duterte pa rin, mga kabalitaan. Kaya ngayon, ang kanilang drama ay kuno, ayaw at galit na buwisit sila sa ayuda ni Tamba, mga kabalitaan, at kanilang pinahihinto ngayon para ho makakuha ng simpatya sa mga bumubuo sa mga DDS supporters, mga kabalitaan. Pwede ho silang makalusot ho dyan. Kasi kulang ho yung PDP laban, 10 lang po, mga kabalitaan. Kaya straight ho natin yung Lucky 9 plus 1 na si attorney o si Dr. Richard Mata. Kahit makapasok ho yung sa kabila, sa makakaliwa at administrasyon, di bali, basta dominado ho natin yung Senado para maipanalo si VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Dahil ang hiling lang ho natin, mga kabalitaan, sa sinasabi ni Inday Sara Duterte, God Save the Philippines, ang pinakamahalagang gagawin ho natin, kailangan isave ho natin yung ating bansa sa mga buwayang politiko, at itong the eagle from the south, kailangan magwangi at ipapalipad, palawakin ho natin yung ating isipan. Na wala na ho talagang ibang politiko na may totoong pagmamahal sa ating inang bayan, kundi ito lamang po ang sinasabing the eagle from the south, mga kabalitaan. Born beneath the southern skies, a flame within her soul. A woman of resilience, her spirit brave and bold. They tried to dim her brightness, to keep her on the ground. But like an eagle soaring high, she turned it all around. Whispers rose to thunder, but she would not concede. With every step she paved the way in words and daring deeds. She's the eagle from the south. Alright, balik ko tayo dito, mga kabalitaan, at panoorin na ho natin itong mga sikat na mga artista na nagpapakita ho ng suporta sa PDP laban, Team Suka, at sila'y nangangampanya ho dito, mga kabalitaan. Ilan lamang po yan sila nagpapakita sa ngayon. Sa darating na mga araw at sa huling kampanya, malamang mas marami pa ho ang dadagsa na mga kilalang artista, at mas lalong makakahugot pa ho tayo, madagdagan pa ang 32 million mahigit na bumoto kay VP Sara Duterte kung tayo po ay magkakaisa at pahalagahan ang kinabukasan ng bawat mamamayang Pilipino, lalo na po sa mga susunod pang henerasyon, mga kabalitaan. Panoorin ho natin yung kampanya ho dito na mga sikat na artistang sumuporta ho sa PDP laban, Caravan, mga kabalitaan. At salamat nga pala kay Vintag TV ho. Gagamitin ho natin yung kanyang video ho dito. Ito mga sikat to, mga artista dito. Pahinaan lang ho natin yung audio, baka ma-copyright ho tayo dito, at tayo po yung magsasalita lamang kasi may mga music ko sila dito, mga kabalitaan. Ewan ko lang, sana hindi tayo ma-copyright.
at tuloy-tuloy yung panonood natin dito sa video ito mga kabalitaan. Mas maganda siguro sundan na lang pasukan na lang natin to ng music no para hindi ho tayo maalanganin ho. Mga kababayan, narito na ang tunay na kampyon ng Pilipinas, ang Team Suka. May nang maliit, sabi nila't kami di sulit. Porket bumibili lang daw ng suka, di raw karapat-dapat sa pwesto. Pero teka muna, huwag kang bara-bara, serbisyo namin hindi lang forma. Kami kasama ng bawat manggagawa, habang kasama nyo'y mga elitista. Suka man sa tingin nyo, pero kami tunay totoo. Sa suka na susubok kong... Ano nga pala no, marami nagtatanong pala sa mga kanta ho natin saan natin to kinukuha mga kabalitaan. So pasasalamatan natin kung gusto niyo makakuha ng kanta ho rito, punta ho kayo sa Machine Sound Waves mga kabalitaan. Maraming kanta ho doon para magamit nyo po sa inyong mga pamamahay. Kung kayo po ay talagang mahilig kayo, music lover ho kayo at PDP laban supporter ho kayo, Duterte supporter, i-download nyo na yung kanilang lahat ng mga kanta at ipapatugtog nyo na ho sa inyong bahay ho mga kabalitaan. Pag dumaan sila sa inyo, palakasan nyo po yung tugtog mga kabalitaan. Baka batuhin kayo, no? So enjoy lang po sa panonood kasi isusunod natin ito si Attorney Harry Roque. Para sa tunay na serbisyo, Team Suka tayo para sa ordinaryong Pilipino. Team Suka ipanalo natin. Pero mantakin nyo po mga kabaitan, walang makimakinarya ho itong PDP laban ha. Ito lang si Pastor Kibuloy, sana magamit sana kasi mayroon siyang Sunshine Media Network Incorporated, International Incorporated, hindi magamit-gamit yung kanilang frequency. Kaya dito na lang ho tayo lahat sa YouTube manood at sa Facebook. Pero kahit ganun pa man, talagang malakas pa rin ho yung PDP laban mga kabaitan. Kasi yung labanan ngayon yung mga politikong trapo gumagamit ho ng mainstream media. May binabayaran ho silang mga mga vlogger ay hindi naman marunong ho. At mas lalo hong pinapahamak ko sila mga kabalitaan. Kami ho rito, walang tatanggap na bayad. Kahit i-check nyo pa yung mga bank accounts natin, wala ho tayong natatanggap. Pero yung suporta ho natin, mula ho sa puso ho yan, sa isipan, at of course, sa pagmamahal ng ating inang bayan, lalo na ho sa kinabukasan para ho sa mga nakararami ho sa atin. Yun lang po yung naging sandata ho natin mga kabalitaan. Kaya nga po, lucky ho tayo dahil may lucky 9 ho tayo mga kabalitaan. Di po ho ba? Tama ba? +1 pa ho yan ha? O, kailangan 10 at kailangan magwagi na lahat nito para sigurado na ho na na tayo, hindi na ho ma-impeach si Day Sara. Impeach me, maybe. Pinili ng bayan, malakas ang sigaw. Pero sa kongreso biglang nagdilim ang araw. Walang ang babala, may sabuatan pala. Bakit biglang may kaso, parang script sa pelikula? Sa dami ng issue, ba't ako ang target? Yung iba dyan, pa-blanco-blanco lang ng budget. Pero dahil hindi ako kakampi, aba tanggal agad sa posisyon, sandali. Impeach me maybe, ganito na lang ba sa gobyerno lately? Pag hindi ka trip, tanggalin na lang. Hustisya ngayon, parang palengke lang. Alright, so nagbabalik ko tayo dito mga kabaitan at yun po, binapakita ko lang po ang hindi naman lahat at may may party lang ho dyan sa video na nakikita nyo po yung mga artista na daan dyan ho nagsama-sama at tingnan nyo po, inaabangan ho yung mga DDS vloggers. Makikita nyo po na hindi ho sila yung lumalapit, kumbaga sila yung nilalapitan ho ng mamamayang Pilipino mga kabaitan. At wala hong naninigaw dyan na bangag kami ha? Walang naninigaw dyan. Pero pag ibang dumadaan, sisigaw yung mga kababayan natin. Duterte pa rin! Duterte! Ba nakakahiya ho?
Anyway, tatapusin na natin dito. Lipat tayo mga kabitan sa isa na lang video natin papakita ko sa inyo. Itong si Atty. Harry Roque ay sinabon at talagang kinusukuso ni Harry Roque itong si Jay Ruiz mga kabitan dahil nga po siya ay tinanggap niya po yung offer bilang isang secretary ho ng Presidential Communication Office. So pakinggan ho natin dito si Atty. Harry Roque mga kabitan. Ang akin lamang, hindi po natin pinag-uusapan ang legalidad. Kasi ang sinasabi niya, yung kinita ng 200 million ng kanyang kumpanya ay bago pa siya na talaga bilang PCO. Pero ano ba ang mga katotohanan? Yung kontrata na ipinasok niya ay kontrata sa isang government-owned and controlled corporation. Tapos, yung draw ng PCSO ay ilinipat sa isang TV station na ang nagpapatakbo ay ang PCO. At yung panahon na binigay sa kanya yung kontrata na 200 billion, kulang-kulang 2 buwan bago siya na talaga bilang isang kalihim ng PCSO na siya nagpapatakbo ng IBC 13. So, sinasabi niya, may panahon pa ako para mag-divest. Ako po naniniwala ako na bago dapat niya tinanggap yung appointment sa PCO dahil alam niya na yung pinakakitaan niya ng 200 million ay isang korporasyon na nasa ilalim mismo ng kanyang departamento ng PCO, dapat siya ay nag-divest na. Ano ba naman yung sabihin niya kay Presidente? Sandali lang po ha, may kontrata ako sa isang korporasyon na pamumunuan ko din dahil yan ay under ng PCO. So hayaan niyo muna ako mag-divest. Pero hindi siya nag-divest. So sa tingin ko, hindi lang yan oversight. Kasi napakalaking bagay naman yung 200 million para sabihin mo, ay nakaligtaan ko lang mag-divest kaagad. Napakalaki ng award na yan para makalimutan ng isang papasok na sekretary ng PCO dahil ngayong kontratang 200 million. Siguro yan naman ang pinakamalaking kontrata na naipasok niya, no? Dahil ang buong talambuhay naman niya, siya ay isang reporter at hindi negosyante, no? So nakapagtataka nga kung paano niya na-swing itong deal nito na nakakuha siya ng slot sa IBC 13 para ilipat doon ang bola ng PCSO na dati-rate ay nasa PTV4. Now, ang kapartner pa niya dito dating general manager ng PTV4, yung Ana Puod. So, dati-rate, ang kontrata ng bulahan ng PCSO ay nasa PTV4. Ang tanong, tama ba rin na yung isang dating general manager mismo ng PTV4 ay naging instrumento para mawala sa PTV4 yung napakalaking kinikita galing nga sa PCO dahil nga silang nagte-televise ng pagbobola ng PCSO. Well, yan naman po talagang tawag dyan, bola ng PCSO. Bahala na kayo kung may ibang ibig sabihin ng bola ng PCSO. No? Dahil ibang kontrobersiya yan. Now, ang sinasabi niya, may panahon daw siya mag-divest. Pero pinag-uusapan natin dito, hindi lang legalidad. Ang pinag-uusapan dito, integridad. Malaking pagkakaiba po yun dahil po pwede kang walang linalabag na batas na meron ka namang mga gawain na nagpapakita na wala kang integridad. Bakit importante ang integridad sa posisyon ng PCO? Di ba ang unang-unang niyang pangako, lalabanan niya ang fake news. Kapag lumalaban ka ng fake news at kapag ikaw ay nagtataguyod ng katotohanan, ibig sabihin dapat may reputasyon ka mismo na ikaw ay tao na merong integridad. Pero pag meron ng bahid sa iyong integridad, anong karapatan mong lumaban ngayon sa fake news? So ang tanong ngayon, hindi legalidad. Ang tanong, kaya mo pa bang panindigan ang fake news gayong meron na ring lamat ang iyong sariling integridad? Ano pang magagawa mong tulong sa ahensya para maparating ang mensahe ng gobyerno sa kabila ng sinasabi mong mga fake news? Ang problema dito sa fake news talaga, sino ba talagang huwes na magsasabi ng fake news? Hanggang ngayon, yung sinasabi natin na baka bangag ang presidente, hindi naman sinasabing bagag talaga ang presidente. Sinasabi, kinakailangan mag-hair follicle test para mapasinungalingan yung mga sinasabi ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte, yung sinasabi ni Agent Morales sa sinabi sa kanya ng kanyang confidential informant, at si Cathy Binag mismo no, nagsabi na talagang nakita niya sa pamamahay mismo ng mga Marcos Jr. ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Di ba? Hindi po yung fake news. Yan po ay bagay na dapat bigyan linaw ng presidente. At syempre, kung ang kanyang mensahero, kasi ayaw niyang tawagin silang salesman, kung ang kanyang mensahero ay may bahid ng integridad, bakit naman natin siya paniniwalaan? Lalong-laro na kapag siya ay nagsasabi na mga fake news ang kumakalat sa ating lipunan. So sa akin, aking palagay, mahihirapan nang maging epektibo si Secretary Jay Ruiz sa kanyang bagong katungkulan. Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip, naku, sino ngayon na nagsasabi ng fake news? Yung binabantaan niyang mga vloggers na mga mamamayan na naninindigan sa kanilang mga prinsipyo? O yung kahit anong sabihin ng mensahero ng palasyo na alam na nila na may bahid ang integridad dahil dapat bago pa pumasok, bago pa nanumpa na PCO, dapat siya nag-divest na. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap yung posisyon ng PCO knowing na kumita siya ng 200 million sa isang korporasyon na pinatatakbo ng kanyang opisina na pamumunuan. Well, kayo na po ang magsabi dahil ang sumagot dyan dahil ang pinag-uusapan natin ay kung hindi po legalidad,
kung hindi delikadesa at integridad. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Muli po, ito ang inyong Spokesang Bayan nagsasabing, I love you Philippines, the only country that I have, the only country that I love. God bless, love Philippines. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa apoy. Ito na ang kwento ng bayan, huwag magpapaloko. Rabay kung raw ang sagot sa fake news na laganap. Pero bakit parang kritiko lang ang gusto nilang busalan? Mga vlogger at influencer tinuturo nilang salarin, pero sa mga galawan nila hindi tayo pwede manahimik na lang. Ang mga politiko na akala mo'y banal, puno ng korupsyon, kalawan ay by scam. Silang may kapangyarihan, sila rin ang huwad. Huwag nila tayong takutin dahil ang bayan ay gali. Ayaw nilang mapuna, kunwaring totoo, pero nakalibing sa proyekto ang perang di na ako sa tao. Kung fake news ang problema, laban tayo dyan. Pero sinong maghuhusga sa mga buwayang gahaman? Ay, kung hindi nyo matitig, kung mga hindi. Okay, nagbabalik ko tayo mga kabalitan. Yun po, narinig nyo na si Attorney Harry Roque mga kabalitan kung saan po ay binalatan. Inuwaran ho ng katotohanan. Itong si Secretary Jay Ruiz at kasama na rin dyan isa na natin si Attorney Au. Paano nga ba talaga lalabanan yung fake news? Kung sila mismo sarili nila ay napapabahagi ho sa pagsisiwalat ng maling impormasyon. At mismo si Jay Ruiz pala ay talagang tumanggap po ng 209 billion pesos. Correct me if I'm wrong. 209 yung pagkakarinig ko kanina. So, imagine niyo po na naging trabahante na isang pribadong kumpanya, sarili niya daw kumpanya, at naging naging secretary pa ng PCO. Nagang mapapalingon-lingon ho tayo sa liego natin. Hirap talaga pag wala na hong Presidential Anti-Corrupt Commission mga kabalitan. Yun kasi inuna ho nilang tinanggal para ho hindi ma-question na ano namang nangyari sa pinatayo ni Tatay Diggs na PACC, Presidential Anti-Corrupt Commission. Ba't hindi kumikilos ho dyan? Diba? Para hindi ho makakarinig ng ganong istorya, tinanggal ho nila. Wala. Unang AO ipinalabas pag upo ni Bangag mga kabitan. Wala na, tanggal na yung PACC. Tuloy, wala nang pumupuna ho sa mga buaya dyan sa mayabang kapulungan. Kaya yun po mga kabalitaan. So bago tayo magtapos at magpapasalamat sa inyo, pakinggan nyo muna yung ating soundtrack mga kabalitaan. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Sa channel na to, di ka maliligaw. Oras-oras may bago, laging handang sumigaw. Mula sa kalsada, gobyerno at masa, hatid ang balitang di na kailangan mangdaya. Walang bias, walang bahid na dumi. Kung ano ang totoo, yun na nga maririnig. Makinig, manood, di ka mabibitin. Kaya Danagan, Balita Channel, yun ang iyong sundin. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Pag may trahedya mayroong sakuna, agad-agad na uulat, hindi pabaya. Hustisya para sa masa, di nagbulag-bulagan. Lahat ng panig ilalabas, hindi lalabuan. Di na kailangan pang umanap ng iba. Pag gusto mong malaman, dito mo yan makuha. Hatid namin ay tapat at patas, kaya Danagan, Balita Channel ang batas. Yo, laging updated, oras-oras may bago, laging mainit. Danagan, Balita Channel, walang halong mali. Kung gusto mo ng totoo, dito ka na pray. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Danagan, Balita Channel, oras na para malaman walang tinatago. Laging inuulat ay tama, balitang totoo, di piki di gawa-gawa. Alright, so maraming salamat po mga kabalitaan. So okay lang ba ho yung natin? Yung soundtrack ko natin mga kabalitaan. Yung musika ho natin ngayon. Paki-thumbs up nga, paki-say nga na yes, gustong-gusto ko yung yung beat ng song mga kabalitaan. Alright, anyways, matsalam ho sa 54,389 subscribers.
Dumagdag na naman mga kabaitan. At alam niyo po, worried na worried ho tayo noong nakarang araw dahil nga po ay bumagsak yung ating channel. I mean yung subscribers. Unti-unting nababawasan ng paisa-isa mga kabaitan. Pero duda kung ginorgor ho yan. Ang ibig kong sabihin, ginorgor ho dahil may nakapasok ko dito, may nag-subscribe ho dito na organize ho ng mga bangag vloggers at pinapaniwala ho nila tayo na sila ay DDS. So ngayon ang nangyari, parang sila ay napipiko na sa sarili, hindi ho sila makapalag-palago dito sa ating bahay dahil sila ay nagpapalabas lamang ng mga peking informasyon at tayo ay komprehensibo ho tayo rito, informative ho tayo rito, very objective ho tayo dito, kaya hindi ho matitinag ang danagan balita dahil tuloy-tuloy po yung laban ho natin kahit sila ay magsialisan dito mga kabalitaan. Ang importante, mahalaga para hindi tayo mahirapan at lalo na po para hindi tayo pagpapawisan ng maraming singot mga kabalitaan. Para hindi mahirapan sa kalisod mga kabalitaan. Huwag ko kayong magbigay ng Malaysia dahil nasa Pilipinas ho tayo, wala ho tayo sa bansang Malaysia mga kabalitaan. Kaya nga po maraming salamat sa ating mga suking tagapanood ho at panatilihing tumutok dito sa ating bahay dahil lahat ng mga Pilipino sa amang lupalop ng ating mundo at lalo na ho sa Luzon, Visayas at Mindanao. Itong programang ito ay para ho sa inyo mga kabalitaan. At sana po bago matapos ang 2025, makaabot na tayo ng 100,000 subscribers at huwag niyo pong skip yung ads niyo mapapanood. At the same time, kailangan niyo pong mag-subscribe. Check niyo na po yung inyong account. Baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe. And then makikita ho natin sa algorithm natin kung sino-sino po yung nanonood at ilan yung mga porsyentong nanood ng mga subscribers at hindi subscribers. Medyo mataas yung nanonood sa atin na hindi subscriber mga kabaitaan. Yung mga nanonood sa atin 60% subscribe, 50 something subscribers nanonood. Pero meron ding baliktad. Almost 50% ang nanonood pero mataas pa yung hindi daw nakapag-subscribe na nanood mga kabalitaan. At sana pakiusap, no? Pindutin nyo na ang notification bell din para agad-agad nyo mapapanood yung mga latest uploaded video natin. At lalo na ho sa mga kababayan nating OFW mga kabitan. Kayo pong matinuturing naming bagong bayanan ng ating bansa at lahat din sa ating mga moderators or sinasabi nating mga silent viewers. At sa mga kapatid nating Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam. And then, siguro, kita-kits na lang tayo sa susunod ng mga oras sa ating pagbabalik ho mga kabitan. Sana nagustuhan nyo po itong video na ito at nakapaghatid na rin ho na naman ako ng panibagong aral at impormasyon na kung saan tayo po ay talagang may pakialam sa takbo ng ating buhay at lalo na ho sa takbo ng politika sa ating bansa. At kaway-kaway din kay Mami Rose and Daddy Birding, Toby and Toby's family dyan sa Cebu City, mga kabalitaan. Kaya ako po yung magpapaalam na. To God be the glory. Peace out.